Natutuwa po tayo at ito pong mga pangyayaring ito ay ginawa po, hindi po ako, tayo po na lahat ng taong bayan dito po sa bayan ng Pagsakan. Palakpakan po natin ang bawat isa atin. Balikan po ng panalangin. So panalangin po sabi nga pangarap panalangin, lagi po natin sinasabi, ako po ay bubuhatin ko na po ang aking sarili. Simula po ako anong mga bata, no? Ako po ay nagagapas ang palay dito sa ating kinatatayuan. Sino ba makakapagsabi na ako ay magkakaroon ng pamilya ng mall? Wala pong makakapagsabi. Same din po dito po sa ating bayan. Ano ba yung pangarap natin dito sa ating bayan? Na tayo po naman ay pinagpala nung na tayo po ay walang-wala, no? So kaya po pagpatuloy po natin yung panalangin. Ano po yung mga pangarap po natin sa ating pong bayan? Sa susunod na mga buwan, sana po yung nasa likod nyo, 5 hektarya po yan. Sana po yan po ay maging may-ari na ng ating bayan ng Pagsangahan. Nakakatuwa po at kusa pong lumalapit yung mga gustong tumulong. Sana po yung inilapit po sa atin ng Department of Agriculture na meron po tayong Bagsakan Center, worth 15 million po yung kanilang pong ikinukumit po sa ating pong bayan. So dahil po para matulungan po natin, ito pong ating bulante, kaya po tiis-tiis po muna ating pong mga bulante at ito pong ating palengke talaga ay ayan po ay talaga mapalaki po dahil po may expand po itong 5 hectares na to. At nabanggit po kanina ng ating representative ng ating governor, ihilingin po natin na ito po ating bayan ng Pagsangahan ay hub ng 4th District ng Laguna. Dito na matayo ang provincial terminal dito sa bayan ng Pagsangahan. Dagdag pagkunlad po sa atin kung dito po sa atin ang provincial terminal, kaya po kahit po parating na po dyan si SM, hindi po tayo maiepektuhan kung naandito po ang ating provincial terminal. Kaya ganun din po yung ating mga naghahanap buhay na nag-uumpisa pa lang. So kung meron po tayo, hindi pupunta lahat dito ang tao. So makakapagbigay po talaga tayo ng hanap buhay o trabaho o negosyo dito po sa ating mga kababayan. At sa darating pong panahon, siguro kukulangin po tayo ng tao na sa ngayon, yung ating mga kalatig bansa na Korea and Japan ay nangangailangan po ng mga farmers at mga workers. So, babalik na rin po natin sa mga darating panahon. Panalangin lang po ang ating pong ang hinihingong tulong po sa inyo at ang dami po nating mga pangarap dito po sa ating bayan. Kaya po, pag nandito na po, dahil po tayo ay napili po natin mag-opisina dito po sa mall dahil po may mga visit talaga tayo na kailangan po talaga ang presentasyon. No? Kasi po, yung pag hindi pag-opisina natin po sa lumang munisipyo dahil po walang parking, hindi po kaaya-aya sa ating bisita. Kaya itong bahay pamalang ito, dito po lumalarawan kung po tayo ay mayroon pong investor. Ihalimbawa ko sa inyo, tayo po ng mga bata pa, kung alin pagbe-fiesta, kung alin ang lumang butas na kumot, yun ang pagagamit sa atin. Pagbisita, kung anong bagong pinggan, bagong kutsara, bagong kumot, yun ang ipagagamit. Ano pong ibig sabihin? Pagbisita, kailangan po natin ay bigyan po talaga natin sila ng importansya. So, sa inyong palingkod, dahil po ganito po ang ating ginagawa, so ang mga investor po natin at yung mga gustong tumulong po sa atin ay talagang bukas loob at una sa lahat, again, sa ating Panginoon Diyos ay inuturo po sa atin sino yung ating lalapitan para tumulong po sa ating bayan ng Pagsangahan dahil hindi po dahilan na maliit ang kinikita ng ating bayan
para tayo ay hindi makagawa ng mga proyektong katulad po nitong ating pong bagong munisipyo dito po sa ating bayan ng Pagsangan. So, tayo po ay nag-i-invite pa ng mga government center at ito po ipapakiusap natin din kay Gob at kung ang Calamba City ang regional center ng buong national agency. Ibig sabihin po, ang pong batas yan, lahat po ng government offices na dapat po ay nasa Calamba, yung mga regional center. At kasi po, sabi po ng ating pong Senador Tolentino, dapat po talaga hindi nasa Quezon City, nasa Alabang ang mga opisina ng national government, kundi dito po sa nasasakupan ng Calabarzon. Kaya po nadinig po natin yan, kaya po tayo ay nag-offer ng lupa na inuna po at nauna po yung DTI. DTI, more or less 100 employees at bibilisan na po at para po sila ay talagang very eager na makapag-construction po ng 50 million worth of building na sarili na po ng DTI. Mo sa bayan, lagi mong babanggitin every night, ipapanalangin mo sa bayan. Sana po, Panginoon Diyos, ibigay mo po at ituro sino po ang aking lalapitan para lahat po ng mga proyektong ito ay matuloy. Kaya po, sama-sama po tayo magnalangin para sa ika-asenso ng ating bayan ng Pagsangan. Magandang umaga po sa ating lahat. Itong project nito ay ang target natin ay 1 year. So, the next 12 months, ito ay siguro may inaugurate na natin from phase 1 to phase 2. At sa ganon ay mabubuksan na natin to after 1 year na kompleto na itong ating munisipyo ng ating bayan ng Pagsangan. Ilang square meter po ito, Mayor, in particular ng size? Itong building nito ay nakaupo sa ating 500 square meter. So kung 3-story ito is equals 1,500 ang floor area itong building nito. Kailan po magsisimula, sir? Ito ay magsisimula ngayon na. Ngayong araw nito. After groundbreaking natin, sila ngayon ay mag-start na. Very good. Oo, at dito ilalagay at meron tayong extension dito sa right side na pwedeng yung ibang mga opisina katulad ng mga business permit, one-stop shop, dito natin ilalagay. At sa kabilang side naman, meron tayong park station and yung police station. At yung Bureau of Park ay nag-aantay ng ma-donate yung lupa at sila na rin ang magtatayo ng sarili nilang building para nandito lahat ang serbisyo na kakailanganin ng ating tambayan, ganun din ang ating M-Dream. At meron tayong sana ay yung kanyang command center. Baka yung command center, matuloy yung command center, baka mas malaki pa yung command center kaysa munisipyo. Ito pa ako magtanong, yung vacant lot na yan, sir, anong gagawin dyan? Yung vacant lot na yan ay commercial, yan ay private. Dito tayo mag-i-expand sa likod, meron tayong tina-target. Ang munisipyo ay mamimili ng lupa, more or less 50 hectares para gawin mga proyekto, kauna-unahan na itong ma-expand itong ating public market at itong Bagsakan Center. Itong sa kabilang nito, 5 hectares yan, mabili na natin yan. At hindi lang dyan, may mga housing project tayo na kailangan natin mabili para sa ating expansion ng ating programa, ating Pangulong Bongbong Marcos, yung PBBM Housing, na napakababang hulog yan dahil tayo ay maliit ang ating populasyon. So paano natin paramihin to ay mag-invite na lang tayo ng mga taga-ibang bayan na maniraha na dito sa bayan ng Pagsangan. Mayor, one-stop shop na po ba magiging tema ng ating munisipyo? May one-stop shop? Yes, one-stop shop at nandito na lahat. Wala nang hanapin pang ibang lugar pang pupuntahan. Kaya hindi nga lang dito sa ating bayan yung one-stop shop na ito, tayo ay nag-i-invite o nag-i-encourage na dito na sila maglagay ng mga government offices at nauna na dito ang DSIS building, nandito na ang NBI, nandito na ang LTO, so DTI at maraming pang government offices na naniniwala tayo pagka marami ang mga opisina dito, tataas ang foot traffic
So yung economic impact, pag dumami ang tao, so doon na yung pagkita ng bawat mamamayan ng Bayan ng Pagsangan. Actually, hindi lang Bayan ng Pagsangan, pati mga karatig bayan. At kami mga mayor dito at ang ating congresswoman Agaraw ay talagang nagtutulong-tulong paano mapa-asenso itong ating Bayan ng Pagsangan. Mayor, duration po ng ating municipal? Duration ng ating construction is 1 year. Para ito ay matapos at sana nga less than 1 year yung ating gusto matapos to at marami pa yung proyekto na kailangan talaga malaking bagay kung ito ay matayo at magiging opisina na dahil madali na ang communication at hindi na mamamasahin pa pumunta sa ibang lugar ang bawat opisina dito sa munisipyo ng Bayan ng Pagsangan. Mayor, nabanggit niyo economic impact dahil sa patuloy na promotion ng Pagsangan. Kamusta po sa yung paghahanda dun sa impact ng mga tao, turista, local and national tourist dito sa atin, sa NDR? Well, in behalf naman sa opisina ng MDRRM, ang lagi namang order ng ating punong bayan ay maging ligtas ang lahat ng darating dito sa Bayan ng Pagsangan, maging preparado, especially in traffic, in mga emergency cases, lagi kaming preparado. So nakikita namin yan in the future na talaga ang Bayan ng Pagsangan ay magiging asensado na sa pamamagitan ng administrasyon ni Mayor Cesar Aresa sa napakasipag niya na mga plano, napakagagandang mga plano para umasenso ang aming bayan. So we are prepared for that na maging ligtas ang lahat, investors, turista, lahat ng mga darating dito sa Bayan ng Pagsangan. Preparado po ang Bayan ng Pagsangan para dyan. Pero in additional, yung ating monitoring system sa ating Pagsangan, sabi niyo palalawakin niyo pa sa pamamagitan ng pagpaparami ng CCTV. Good news ngayon. So far ngayon po ay temporary ang namin, ang approach namin na ang lahat, para makiisa ang lahat ng mga business establishment owner ay i-request namin na sila'y tumulong na para sa pagpapakabit ng CCTV doon sa kanilang mga area, no? Kasama yung kalsada, kasama yung buong building nila. So yan po ay naisip ng ating punong bayan para yun namang mga establishment owner ay makasama sa programa. And hopefully, merong good news si Mayor nga na yung bagong command center, the comprehensive command center na ilalagay din dito sa bagong building natin ay magkaroon na ng katuparan dahil nakahingi na nga ng pondo ang ating punong bayan. Hopefully, this year ay magkaroon na rin ng katuparan. So sabi nga ni Mayor, itong command center na to talagang mas pinakamaganda at pinakamalaking command center sa ating lalawigan. May tanong po ako. May police visibility dito sa lugar na to later on? O magkakaroon ng outpost ang police dito 24/7? Yes, actually sa ngayon mayroon namang bawat exit point ng ating bayan ay mayroon tayong police substation. So ito ay i-improve pa natin dahil kailangan sa paghahanda sa darating ating mga ating mga investor at ating mga turista. Kailangan ito, isang requirement ng isang investor, yung peace and order. Bakit sila mag-i-invest sa isang lugar kung ito ay hindi payapa? So kaya ito ay palayunin natin at pangunahin natin yung ating peace and order ay talaga ma-improve natin. Alright, plano din po ba na ilagay dito ang police station? Yes, oo. At meron tayong nakalaan kasi ang ating Philippine National Police, basta meron tayong may donate na 500 square meter, ay meron silang naka-budget na police station. So, uniform yung kanilang police station at modern police station ang gusto natin mailagay dito sa malapit sa ating bagong munisipyo. Mayor, parting words sa ating mga kababayan na naghihintay sa napakagandang proyekto na to. So sa ating mga kababayan sa Bayan ng Pagsangan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pong panalangin na lahat po ng ating pangarap dito sa ating bayan ay matupad at yung panalangin po na yun ay diyan po magkakaroon po ng katuparan. At ganoon din po sa ating pong mga bangkero, mahalin po natin ang ating pong mga turista.
Dahil po, yan po ang ating pong long-term commitment na pagka minahal po natin yan ay patuloy at dadami po yan. Kaya po, sama-sama po tayo pagkaharap po sa ating pong mga bisita, tourist man o investor man, sama-sama po tayong paglingkuran po natin sila at naniniwala tayo. Pag tayo po ay maganda po ang ating pagtanggap sa kanila, ay dadami at dadami po ang hanap buhay at negosyo dito sa bayan ng Bukidnon. Thank you po, Mayor.